Mainit na balita, sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso yan ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Inisay. Kasama ni Inisay kanina ang nagpakilalang complainant sa reklamo na si Attorney Andre De Jesus. Ayon kay De Jesus, 6 ang grounds nila para sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Kinumpirma naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na natanggap nila ang impeachment complaint. Tropical depression. Humina ng bilang tropical depression ang bagyong Ada. Namata niya ng Pag-asa mahigit 400 kilometro silangan ng Kasiguran Aurora kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nitong lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Mabagal pa rin kumikilos ang bagyo sa 10 kilometers per hour. Base sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, patuloy na kikilos palayo o pahilagang silangan ang bagyong Ada sa mga susunod na oras. Hanggang sa gagawa na ito ng looping track o tila iikot pabalik sa bansa. Sa kabila niyan, hindi ito tuluyang magagawa ng bagyong Ada dahil pahihinain pa ito ng hanging amihan hanggang sa malusaw. Sa ngayon, magiging maulap pa rin na sasamahan ng pag-ulan ang Bicol Region, Aurora, Quezon Province at Northern Samar dahil sa trough o extension ng bagyo. Bukod sa bagyo, patuloy na umiiral ang hanging amihan sa Northern Luzon. Malaking bahagi ng bansa ang magkakaroon ng maayos na panahon ngayong Lunes. Ilang lugar lang sa Luzon, Northern Samar at Mindanao ang posibleng makaranas ng light to moderate rains. Kanina, nakapagtala ang Baguio City ng minimum temperature na 14.8 degrees Celsius, habang 23.8 degrees Celsius dito sa Quezon City. Mahigit 200,000 tao ang apektado sa pananalasa ng bagyong Ada sa bansa. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, mula sila sa halos 400 barangay. Sa kabuuan, minor lamang daw ang naging epekto ng bagyo sa Pilipinas. Maliban sa nangyaring landslide sa Matnog, Sorsogon, kung saan 2 ang nasawi. Dagdag pa ng kagawaran, aabot sa 82 pantalan ang nagsuspinde ng biyahe sa kasagsagan ng bagyo. Dahilan para ma-stranded ang 10,000 pasahero. Sa ngayon, malalaking sasakyang pandagat muna ang papayagang bumiyahe, lalo't maalon pa rin sa mga areas po ng Samar at Bicol. Patuloy rin po ang paglilikas sa mga residente sa Albay dahil sa banta ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon. Nakatakda namang maglabas na ang OCD ng kabuang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura pag bumuti na ang panahon. Samantala, sugatan ng isang binatilyo matapos masaksak sa gitna ng riot ng mga kabataan sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Nagtakbuhan at nagbatuhan ng bote ang ilang kabataan sa barangay Greater Lagro, Quezon City hapon nung Sabado. Maya-maya pa kita na may tila kinukuyog sila at pinagahampas. Kuyugo! Mabilis na nagpulasan ng mga kabataan ang naiwan sa damuhan. Isang duguan na 16 anyo sa lalaki na nasaksak umano sa gitna ng riot. Isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng saksak sa kamay, likod at tagiliran. Kasalukuyan pa siya nagpapagaling. Ayon sa pulisya, sangkot sa riot ang 2 grupo ng mga kabataan. Ang pinagmulan ng away nila, tuksuhan, and then previous sa grudge din ng mga gang nung dalawa, doon sila nagpang-abot. Doon yung parang naging meeting place nila. Kasi tinignan din namin yung mga cellphone, meron silang GC kung saan sila magtatagpo. Inibitahan sa police station ang 67 kabataan na kasama sa riot. Karamihan sa kanila ay lalaki, habang 4 ang babae. Ang edad naglalaro sa 11 hanggang 16 anyos. Some are residents of Quezon City and some are residents of Caloocan. Pinatawag namin yung kanilang mga magulang and then ang intervention natin na ginawa, turnover namin sila sa barangay para sa social intervention din. Sa tulong ng saksi, natukoy ang pagkakakilanlan ng 2 sospek na kapwa 16 anyos. Patuloy pa silang hinahanap ng pulisya. Sa ospital, ipinakita sa biktima ang larawan ng isa sa mga sospek na positibo niyang kinilalang sumaksak sa kanya. Resident sila ng Quezon City, Barangay Kulyat, and member sila ng isang gang din na kalaban nga ng biktima. Sasampahan ng mga sospek ng reklamong frustrated homicide. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, may bagong deposito ng natural gas na nadiskubre sa Palawan. Tinawag yang Malampaya East 1 Reservoir. That for the first time in over a decade,
a significant natural gas discovery has been made. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, Sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang MAE-1 ay tinatayang nasa 5 kilometro sa silangan ng Malampaya Field at tinatayang naglalaman ng nasa 98 billion cubic feet ng gas. Kaya raw niya na makapag-supply ng kuryente sa mahigit 5 milyong bahay o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. Bukod sa natural gas, may nadiskubre ring condensate na isang high-value liquid fuel. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa pag-stabilize ng power supply ng bansa. Umuwi na sa Pilipinas si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos manatili sa Amerika ng 2 buwan. Kasama si Bonoan sa mga pinadadalo sa pagdinig mamaya ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Matapos ang 2 buwan sa Amerika, umuwi na sa Pilipinas si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. May Immigration Lookout Bulletin Order para kay Bonoan dahil sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Dating sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na umabot sa mahigit 30 billion pesos ang allocable ni Bonoan sa national budget. Sinadya rin aniya nitong magbigay ng mali-maling coordinates ng flood control project sa Malacanang. Lumipad pa Amerika si Bonoan noong Nobyembre para samahan ang asawa na magpa-opera. December 17 dapat ang uwi niya, pero ayon sa kanyang abogado, na-delay ang operasyon kaya hindi agad nakauwi. Former Secretary Manny Bonoan po ay dumating linggo po ng umaga, January 18. Nanggaling po siya from Taipei. Siya po ay nasa Immigration Lookout Bulletin natin. Kaya po ang kanyang pagdating ay nireport po natin sa agad sa Department of Justice. So far po doon sa ating tala, wala po siyang reported companion na kasama po niyang umuwi na. Kasama niya po ang kanyang spouse na umalis. Pero ngayon po, nung siya po ay bumalik, wala pong declared at reported na kasama po pauwi. Kasama si Bonoan sa 12 sinampinan ng Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig. Kabilang din dyan sina dating Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating Deputy Yusek Traigiv Olaivar na mga tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Ayon kay committee member Senator Kiko Pangilinan, malaki ang papel ng Blue Ribbon. Ngayong hindi makapagpatuloy sa trabaho ang Independent Commission for Infrastructure dahil sa kawalan ng quorum, matapos magbitiw ni na dating Public Works Secretary Babe Singson at executive ng SGV na si Rosana Fajardo. Tip of the iceberg pa lang dahil 'di ba Bulacan. Pero habang hinihiring kasi natin, marami ang mga nagpapadala ng mga text messages. Tingnan din niyo yung Cavite, tingnan din ninyo yung Pangasinan. Para nasa transition tayo. Wala nang ICI, wala nang quorum. Opo. At hindi naman na ipapasa pa itong Independent People's Commission. Although of course, ang sinasabi ng ibang mga legal experts, nandyan naman talaga yung ombudsman, which is in the DOJ. Kahit daw for later release o hindi kaagad nabigyan ng pondo ang ilang proyekto sa Cabral Files, kailangan pa ring imbestigahan, lalo't may down payment na umano kahit nasa National Expenditure Program pa lang. Saan galing yung pera? And most likely, ang ating tansya dyan galing sa mga kontraktor no, na nag-advance at naniniwalang makukuha nila na yung proyekto dahil rigged nga, meron pa rin katiwalian, no? Meron pa rin komisyon at kickback. Sagot naman ni Pangilinan kay Senador Amy Marcos na nagsabing puro senador ang pinupuntirya sa mga anomalya pero walang kongresista. Inimbitahan silang lahat, di ba? I think 17 ang inimbitahan nung huring hearing. So we can tackle that again. Hindi, dahil nga, well, sinasabing hindi binibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag itong mga sangkot na kongresista, hindi naman din totoo yun dahil nga inibitahan sila. Hindi sila pumarap. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News.